Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat sa mga sumusubaybay sa ika-35 yugto ng ating 40-day prayer and fasting for the nation. Ako po si Kuya Roland ng CLF na Botas na ngayon po is nagpapasalamat sa Panginoon dahil makakapag-share niya naman ng isang patotoo sa sa goodness ng Lord na ginawa sa ating mga buhay. Ngayon po tayo ay may pinaka magandang tema sa buwang ito na may pinamagatang My Unforgettable Experience in Witnessing for Christ. Ngayon po meron po tayong tatlong objective. Una po is to be able to share our personal and unforgettable experience in sharing Christ. Number 2 po, learning in sharing Jesus. Number 3, tips on how to effectively share Jesus. So, bago po tayo magsimula sa araw na ito, tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw to Lord God na muli makapag-share, Panginoon, ang iyong lingkod ng kabutihan mo Lord God sa bawat isa Lord God na tunay nga Panginoon na ikaw ay mabuti sa bawat isa. Hindi sa mga nakakapanood, i-bless mo sila Lord God, ang kanilang mga pamilya o God, sa mga sulok ng bansa Lord God, ng mga kapatiran Lord God, kung nasa church man sila Father God, sa bahay man sila, sa trabaho man sila Lord God, patuloy nga Lord God na ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay Lord God. Nagpapasalamat ako Lord sa bagong opportunity Panginoon na binigay uli Panginoon sa iyong lingkod Lord God na muli ay mapagbahagi ng iyong kabutihan Panginoon at ma-share Panginoon ang iyong word, O God, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na nakakapakinig, Lord God. Tunay nga na ikay mabuti, tapat, at dakila sa aming mga buhay, O God. Ngayon, Lord God, sa aming mapag-uusapan, nawa, Panginoon, ikaw lamang ang siyang makita, ang siyang masumpungan, Lord God, sa aming pag-uusapan ngayon, Lord God, tungkol, Panginoon, sa isang hindi malilimutan, Lord God, na pag-share na nanggagaling sa iyo, Father God. Mga Panginoon, ang bawat isa, Lord God, ay makapakinig, Panginoon, na ikaw lang siyang makita, Father God, ang siyang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. We thank you, Lord, Panginoon, guide mo ako, Lord God, itago mo ako sa iyong likuran, Lord God, at Panginoon, na Panginoon, ma-inspire ng bawat isa, O God, na may matutunan, Lord God, at tanging, Panginoon, na sa mga kabutihang ginawa mo, Lord God, sa pagpapahayag ng iyong salita, Lord God, nawa, Panginoon, is bigyan ng kalakasang spiritual, Lord God, itong ating mapag-uusapan, Lord God. Thank you, Lord. Isayin tayo sa iyo lang, Panginoon, tinataas ang lahat ng tulong. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Simulan muna tayo sa isang objective natin, yung to be able to share our personal and forgettable experience in sharing Christ, or upang maibahagi ang ating personal at hindi malilimutang karanasan sa pagbabahagi kay Kristo. Yan, alam naman po natin tayo mga Kristiyano, ang ating purpose o ating rule sa Panginoon ay ang pagbabahagi ng kanyang mga salita o ang pag-share nito sa ibang tao na makaabot ng mga kaluluwa, na makapakinig ng mga salita. Yun po ang isa nating purpose upang nang sa gayon is maibahagi natin ang kabutihan ng Panginoon sa mga buhay ng mga makapakinig at sa mga masisharean natin. Maraming mababagong mga tao sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Panginoon. Dito sa ating first objective, unforgettable experience in sharing Christ. Alam naman po natin sa ating iglesia, marami po tayong aktibidad na ginagawa. Kagaya po sa CLF na Botas, meron po kaming every month na ginagawa. Iba-iba po. Meron po evangelism, may discipleship, meron kaming kinakandak na outdoor activity ng mga kabataan. Tunay nga ang Panginoon ay mabuti sa bawat isa, sa mga kabataan ginagamit simula pa lamang na bata pa lamang sila is mas nabibigyan sila ng oportunidad na to share the gospel, na kahit hindi nila masyadong gamay, at least na ihahayag nila ang salita ng Panginoon. Dito sa ating unang bahagi, i-share ko lang po yung aming mga nagawang activity this past few months or simula ng January itong taon na to, na tunay ang Panginoon ay mabuti
Kagaya nga po ng shinare ko sa inyo nakaraan na marami kaming naabot ng mga kaluluwa, maraming kanasyaran, simula pa lamang sa paglilibot dito sa syudad po ng Navotas, simula sa C4 hanggang sa iba't ibang lugar dito sa Navotas. At yung isa pa na namin kinandak yung pagbibigay ng mga Word of God sa kaplasong papel. Ayan, tunay ang mabuti ang Panginoon dahil hindi lang basta kami nakapagbigay, kundi nakapagbigay kami ng inspirasyon sa mga kapatiran na nanghihina, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, sa mga hindi pa nakakarinig ng Word of God. Sa simpleng pagbibigay namin ng kaprasong papel na yun, maraming na-bless. At tunay nga ang Panginoon ay kumikilos. Hindi kami hinayaan na mapagod, although inabot din kami ng gabi, pero salamat sa Panginoon na siya ang kumikilos sa mga buhay namin. Nasabi nga, di ba, kung ang Panginoon lang siyang uunahin natin, hindi niya tayo ihuhuli. Kung ang Panginoon, ipagkakatiwala natin lahat. Kung tayo nahihiya tayo mag-share, hayaan natin ang Panginoon lang siyang manguna. Yan, sa pangalawa po, learnings and sharing Jesus. Ayan po, share ko lang po nung bago-bago pa lang ako sa church. Parang feeling ko okay na yung magsalita ka, kung ano na yung nabasa mo sa Bible, kung ano na yung pagkakaintindi mo. Hindi po pala yun. Habang lumalim na ako sa Panginoon na nakapagsalita na sa harapan ng maraming tao, although dati po nahihiya po talaga ako. At pinupuri ko ang Panginoon sa ngayon sa improvement na ginawa niya sa akin, sa spiritual growth na ginawa niya sa akin. Marami akong natutunan, lalo na sa mga leaders, sa mga pastors na nag-guide po sa amin upang makapag-share ng tama at angkop sa mga nakakarinig, upang hindi kami mahiya. Ayan, binuboost po ang confidence po namin. Unang-una, yung natutunan ko, learning and sharing Jesus, yung mga natutunan ko sa pagbabahagi kay Jesus, is hindi lang basta pag-share or parang iaano mo lang sa utak mo, i-align mo na ganito, dapat sasabihin ko, ganito yung i-share ko sa iba. Kundi, unang-una nito is let the Spirit lead. 'Di ba? Hayaan natin yung banal na espiritu yung mag-lead sa atin, 'di ba? Ang pinaka malaking pagkakamali ng mga ibang Kristiyano pagdating sa pagbabahagi ng gospel ay ang hindi pahihintulot sa Panginoon na manguna. Ibig sabihin, kaya yung iba nauutal-utal, kaya yung iba nahihiya kasi hindi nila hinaayaan ang Panginoon, ang banal na espiritu ang manguna sa pagsasalita nila. Nang sa gayon is mag-flow ito at mag-connecta dun sa taong sinesharean. Pangalawa, God is working more than you realize. Ang Diyos ay gumagawa ng higit sa iyong naiisip. Ibig sabihin, isa rin sa natutunan ko nito, yung learning ng sharing ng gospel at maibahagi si Jesus sa iba is meron tayong ang Diyos ay gumagawa ng higit pa sa iyong naiisip. Ibig sabihin, hayaan natin ang Panginoon ang magsalita sa atin. Hayaan natin ang banal na espiritu ang siyang manguna sa atin. Nang sa gayon, maraming ibibigay sa atin ng Panginoon to share the gospel. Number 3, look for opportunities, maghanap ng mga pagkakataon. Ibig sabihin, i-grab natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nang sa gayon is maibahagi natin ng maayos, ng mas tatanim sa puso nila. Although nakikita natin minsan, di ba, pag nag-share tayo, hindi, parang tingin natin, mag-work kaya yun. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos. Once na nag-share tayo ng gospel, once na nag-share tayo ng patotoo, once na nag-share tayo ng kabutihan ng Panginoon, hayaan na natin ang Lord ang kumilos doon. Basta ibigay mo, na i-share mo si Jesus, ang Panginoon ang bahala doon. Then, syempre, ang pinakamahalaga, know the scripture, syempre. Alamin natin ang banal na kasulatan. Syempre, pag mag-share ka, dapat alam mo yung sinasabi mo. At Bible-based, di ba po? Pag nag-share tayo, kasi minsan, di ba, kaya hindi tayo nakapag-share ng maayos kasi hindi natin alam, hindi natin napag-aaralan yung kung ano yung sinishare natin. Kahit minsan, simple nga, di ba? Kaya, kailangan natin, know the scriptures. Dapat alam natin ang salita ng Panginoon. Pag bulay-bulayan natin ito, nang sa gayon is maibigay natin ng maayos at kumonekta dun sa taong pag-share natin. Then, all scripture point to Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay tumutukoy kay Jesus. So, nasa sa atin na yun kung paano natin i-share sa kanila. Diba? Sabi nga, let the Spirit lead. God is working more than you realize. Look for opportunities. Know the scriptures, and all scriptures point Jesus. Ngayon sa itong mga pointers na to, isa to sa mga natutunan ko to share the gospel. Na dati is hirap na hirap ako, dati kinakabahan ako.
At ngayon ay i-apply ko yung let the Spirit lead. Ang Panginoon ang siyang magsasalita sa atin. Kaya nga di ba pag nagpe-pray tayo, Panginoon, itago niyo po ako sa likuran, ikaw lamang siyang maitaas, ikaw lang siyang makita. Di ba? Ibig sabihin, ibinibigay natin sa Panginoon ang lahat. Kaya natin ang Panginoon ang magsalita sa atin at ang Panginoon ang siyang makita sa atin. Di ba? Then, yung number 3 po natin is tips on how to effectively share Jesus. Unang-una po ito yung dapat upang maging epektibo ka to share Jesus sa ibang tao. Siyempre, unang-una ito yung magpapatotoo sa sarili mo. Dapat ito yung makita sa iyo. Unang-una, have a personal relationship with God. Tingin mo, kung wala kang personal sa Panginoon, wala kang prayer, wala kang devotion, wala kang ka-fellowship, ang unang-una natin dito is dapat meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang siyang nag-guide sa atin. Ang Panginoon siyang nakakausap natin spiritually. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng wisdom sa atin. Kasi kung ikaw wala kang personal relationship sa Lord, ano yung i-share mo sa ibang tao? Di ba? Ano yung i-share mo sa mga hindi pa nakapakinig ng salita ng Panginoon? At paano mo ma-introduce si Lord, si Jesus sa ibang tao kung wala kang mismong relationship sa Panginoon? Tanda natin mga kapatid, ang unang-unang requirement para makapag-share ka effectively to share Jesus is yung personal mo. Personal relationship mo sa Lord. Kasi yan yung magiging patotoo. Oo. Huwag nakusap pa na ibang tao. Oo nga. May relasyon to sa Panginoon. Lalim. Kaya kailangan nating magmababaw. Kailangan lalimin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Kasi yan yung mailalahad natin sa kanila. Yun yung maipapakita natin sa kanila. Dawin na magsalita tayo. Dawin na kumilos tayo. Yan yung makikita sa atin. Pangalawa, living in a way that consistent with the faith they confess. So tayo, kung ano yung pananampalataya na meron tayo, kailangan mapanindigan natin yun. Kailangan may pakita natin. Hindi yung Kristiyano kapag dating sa church, aating ka sa ibang mga churches or ibang mga iba yung katuruan, ganun. Dapat tayo, living in a way that consistent with the faith they confess. Kailangan makita sa atin yung pananampalataya natin. Nung hindi tayo parang laging problemado, hindi tayo laging parang nawawalan ng pag-asa. Kailangan magano tayo dun sa faith na nakikita sa atin. Kasi pag nag-share tayo ng Word of God, yan yung makikita sa atin, yung patotoo sa atin. Yung patotoo ng buhay natin. Di ba minsan pag nag-share tayo ng Word of God, unang-una yung experience muna natin, yung nag-share natin. Bago natin sa kanila, may yung ng Panginoon. Nang sa gayon, maintindihan nila. So number 3, be able to point people to God. May turo ang mga tao sa Diyos, kay Jesus. Kung sino ang tagapagligtas, kung sino yung nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Yun yung isa sa pinaka-epektibo to share Jesus sa bawat isa. Kasi ang punot dulo naman to si Jesus lahat ang Panginoong Jesus. Siya ang nagturo sa atin. Siya ang nagbigay sa atin ng wisdom. At wala tayong ibang may share kundi ang tanging kabutihan niya lamang. Kaya itong mga objective nito, to be able to share our personal and forgettable experience in sharing Christ, learning and sharing Jesus, then tips on how effectively share Jesus. Maraming way to share the gospel, to share Jesus sa ibang tao. Through experience, through word, through wisdom from God. Yan yung mga natin magamit. Kaya sa tuwing nag-outdoor activity, evangelism, sharing gospel sa Lord sa ibang tao, sobrang nakakagalak sa puso. At ang unang nagagalak isang Panginoon. Dahil meron siyang manggagawa na kumikilos to share the word of God. Nang sa gayon, makarinig at maabot ang bawat isa. Hayaan natin ang Panginoon ng kumilos at magbigay sa atin ng isang unforgettable experience. Kasi to share the gospel, doon ipapaano sa iyo ng Panginoon. Na lagi niya ipapaalala sa iyo na malaking bahagi ng buhay natin ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang siyang gumawa sa atin, ang siyang bumangon mula sa pagkalugmok sa atin, ang siyang naglulutas ng mga problema natin, ang kasama natin sa bawat problema natin, ang Panginoon pa din.
Dapat siya ang maparangalan, siya ang maitaas sa ating buhay. Yun isang unforgettable experience na mararanasin natin sa Kanya. Na totoo nga na si Kristo ang Diyos na buhay at ang Diyos na dakila sa bawat isa sa atin. Kaya sa bawat isa, continue to share the gospel at continue to share Jesus to others. Kasi yun yung isang malaking purpose natin. Yun yung malaking gampanan natin sa Panginoon. Inalin niya na yung sariling buhay niya para sa mga kasalanan natin. What if pa kaya etong sharing the gospel na ipaparamdam sa iyo ng Panginoon kung paano siya kikilos sa buhay natin. Kung natatakot man tayo na magsalita, na mag-share sa ibang tao, pray. Mag-pray tayo. Hingi tayo ng lakas ng loob sa Panginoon na i-maintain niya yung strength natin, yung wisdom natin, nang sa gayon is ma-share natin na maayos yung salita ng Panginoon. So, sa 5 years ko sa bilang isang Kristiyano sa Church of the Living Faith, totoo yun, wala sa tagal, wala sa haba, wala sa igsi ng pag-stay mo sa church, kundi ito yung relasyon mo sa Panginoon. Kung ano yung may offer mo sa Panginoon, ito yung pag-share ng Word of God. Kasi lahat, kung tayo nga, 'di ba, sa mga sarili natin may mga hindi tayo malilimutang mga bagay, sa mga pangyayari sa buhay natin, problema, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, may mga situation tayo doon na hindi nalilimutan. What if pa kaya dito sa Panginoon? The unforgettable experience in witnessing for Christ. 'Di ba? The more na nag-share tayo, the more na nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, hindi natin makakalimutan yun. Hanggang sa magkapamilya, ang bawat isa, sa mga nag-aaral, hanggang nag-aaral pa mga bata, hanggang simula sa pinakamata, hanggang sa pinakamatanda, sa pananampalataya. Isa ang pinapano sa atin ng Panginoon. Share natin. Share natin ang gospel niya. Dahil yung isa sa hindi natin makakalimutan. At maituturo natin sa mga susunod generation na tangi ang Panginoon, dapat siya ang manguna sa atin, hindi tayo. Diba? Huwag tayo mag-rely sa sarili nating kakayanan, huwag tayo mag-rely dahil napoprovide natin mga sarili natin, yung mga pangangailangan natin sa buhay. Tandaan natin, ang Panginoon is nandyan. Hindi, magano siya ng ialaw niya ang pagsubok. Ngunit, ang pagsubok na dumating sa buhay natin is sasamahan niya tayo. Kung tayo nahihirapan mag-share ng Word of God, sasamahan niya tayo. Kung nahihirapan tayo mag-step on sa susunod na step bilang isang Kristiyano, sasamahan niya tayo. Huwag lang tayo matakot. Diba? Sabi nga ng Panginoon, siya ang magiging sandalan natin kung tayo nahihirapan. Kaya yon, maraming salamat sa Panginoon sa oras na ito. Nawa ang bawat isa is na-inspired sa kabutihan ng Panginoon na ipinapakita niya sa atin. Kaya salamat sa Panginoon sa oras na to, at pinupuri ko siya, pinasasalamatan ko siya, at patuloy niya akong gamitin para sa kanyang kingdom, para to share the word sa ibang tao. Tayo maya, pag malaki natin ang Panginoon is buhay at dakila sa mga buhay natin. Yan, salamat. Let's closing prayer na po. Panginoon, salamat po Panginoon sa araw na to, Lord God, sa ibahagi ng iyong lingkod, Lord God. Tunay nga Panginoon na the more nagpapakalalim kami sa iyo, Lord God, is marami kaming ma-share sa iba, sa mga experience namin, sa word na ibinibigay mo sa amin. Salamat Panginoon. Pinupuri kita, pinasasalamatan kita Panginoon sa paggamit mo sa buhay ko, O God, na tanging ikaw lamang ang siyang nakikita, Panginoon, sa bawat isa. We thank you, Lord, maging ang mga nakakapakinig, Panginoon, ng yung isang patotoo sa buhay ko, O God, Panginoon. Ikaw nang bahala. Mas kumilos ka pa sa kanilang mga buhay, Lord God. At tanging ikaw lamang siyang maitaas, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ang mga nakakapanood, Panginoon, sampuman ng kanilang mga pamilya, Lord God, yung mga kapatirang nasa ibang bansa, mga kapatirang nasa ibang lugar. Pag-ingatan mo sila, Lord God, maging ang bansang ito, O God. Patuloy nga, Panginoon, na ang tanging salita mo lamang, Panginoon, ang siyang magliwanag, Lord God, at ang hindi ang gawa ng diablo, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na marami kang lingkod na kumikilos, na nag-share, Panginoon, maging mga pastor, O God, mga leader, co-leaders, O God, mga youth leaders, O God, mga young pro, O God, Panginoon, sa iba't ibang ng churches, Panginoon, CLF, Panginoon.
Ikaw nang bahala, Lord God. I-guide mo sila, Lord God. Ikaw ang siyang manguna sa mga buhay nila, Lord God, at nang sa gayon is maraming patutuong makita ang ibang tao, nang sa gayon is gagayahin nila ito, na ikaw ang siyang may sunod, na ikaw ang siyang may taas, Lord God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.